pinipilit maliitin yung tiyan. Sabi ng kanyang misis, wala ka na magagawa dyan. Talagang ganyan na lang talaga yan. Sabi ng misis sa kanya. Sabi niya, pabayaan mo ako. Hindi ko mabasa yung aking weighing scale. Kaya pinapalitin siya. Tandaan nyo po, lumiit na yung tiyan nyo. Kapag tumingin kayo sa timbangan, sa weighing scale, at nakita niyo yung numero. Ako at least, pagka tumayo ako sa timbangan, nakita ko pa. Pero kapag kayo tumingin, tumayo kayo, tumingin kayo, hindi nyo makita. Yun, maraming problema na. Kaya kailangan nyo ng mag-lose weight. Kaya, okay pang goal niya for this year 2014. At mag-sexy, magpa-slim, di ba? At alam niyo, malaki na gagawa kapag slim kayo. Una, kapag kayo na ng slim na hanggang ngayon, slim pa rin, ay hindi tayo bibili ng bagong damit. Bakit? Kasi may susot pa rin na yung mga damit niya. Di ba? Ay mahilig pa naman kayo ng mga signature ng mga damit. Ay mga signature na damit, mamahalin mga yan. Siyempre, kapag tumaba ka na, at hindi na kumasya, saan mo pupunta yung signature? Wala na. Sasampan mo, ay pamimigay mo. Lahat ipamimigay yung mga naliitan niyo. Diba? Ganyan niya. Kaya, di ba, ang hilig niya, bibili ng mga mamahalin, mga signature, talagang ang mahal ng presyo. But then, again, nandito lang mga pastor na pwede niyong pag-donatan ng signature. Diba? Alright. At tayo po ay umaraw sa bagong taon ng 2014. Ano po yung mga pwede natin asahan? Ano yung mga aasahan natin this year 2014? Kayo po, ano ba kayo naasahan niyo po year 2014? Napag-isip na po ba niyan? Kapag plano ba akin yan? May mga dapat na aasahan niyo po year 2014? Doon sa binasa natin kanina ng teksto, tungkol sa tinatawag na yung bago, luma, na kung saan tinuturo sa atin ng Panginoon, ito italinghaga, patalinghaga niya sinabi ito, na ang kanyang gustong i-drive sa kanyang mga audience ay yung panibago, magpanibago ka. Yung luma na yan, hindi mo na pwede gamitin pa. At yung panibago ay mag-ursigit ka dyan. At yan po ang ibig na pinapawat sa akin ng Panginoon na tayo, kumaharap tayo sa bagong taon, meron po tayo mga dapat na asahan. At tayo bilang mga manampalataya, meron po tayo ibig mangyari, meron tayo mga maghanap sa buhay po natin. Nagsiset tayo ng mga goals. Ano mga goals natin for the year 2014? Ano mga gusto natin ma-accomplish? Diba? Tinignan niyo yung bahay na ano gusto ko ma-accomplish sa aming bahay. At tinitingnan yung pamilya mo, ano ma-accomplish namin sa aming pamilya? Ikaw, bilang isang asa o bilang isang individual, kung ikaw ay dalaga, ano ang gusto mo i-accomplish? Diba? Kung kayo nasa lagpasan ng 30, gusto mo may i-accomplish ka, siyempre. Kailangan mo. Anong gusto mo i-accomplish kung 30 years old above na dalaga? Diba? Kaya, yan naman gusto nyo lang ma-accomplish. At ang mga binata naman, nasa 20 plus na, okay, nakatapos ng college at may nakapag-tatrabaho na, siyempre meron din silang gusto mag-accomplish, siyempre. Meron silang gusto magawa. At ito ay pag-buo ng bagong ng pamilya. Siyempre, maghanap na yan ang kanyang kalooban ng Panginoon. Yung normal yan, di ba? At kailangan lang gawin nyo. At sa mga magulang naman yan, yung mga proyekto ninyo para sa pamilya, para sa career ninyo. So lahat mayroon pong mga pinaplano for the future. May po ba yun? Ano naman kayo mga sineset up na ganyan? Amen. Di ba? Masarap pong mangarap. Masarap, yung bang gusto ko itong magawa, matupad, gusto ko itong mapuntahan, mga lugar na ito. At kaya meron gusto mong gawin para sa Panginoon. So those things na pwede mong gawin, na kung saan ay nilalapit naman yan, may pag-pray yan, at alam natin na kapag ito ay hinihin natin sa Panginoon, ay meron pong tinatawag na katiyakan tayo na ang Panginoon ay sasagot. Now again, ano ang mga pwede asahan? Ano inaasahan mo for the year 2014? Ano yung mga ibig natin mangyayari for the year 2014? So ito pong 2014, katulad po sa mga nagdaang mga tao, siyempre, may mga haharapin po tayo. Unang ating mga haharapin, yung tinatawag nating mga bagong hamon
na kailangan maging matalino po tayo. Now, what we talk about bagong hamon, new challenges, naulang lamang po niyan na pagharap po natin ng 2014, may mga problema tayong harapin. Amen po ba yun? May mga haharapin tayo, mga suliranin. May mga harapin po tayo, mga tinatawag na magugulat tayo. Madalas narinig natin yan, God is full of surprises. Minsan ialaw ng God yan na mangyari sa ating buhay, yung mga problema yan. At dahil yan ay makita po natin na sa bawat problema yan ay meron po laging solusyon na ipinoprovide ng Panginoon. Amen po ba? God will always provide a solution. Kaya halimbawa, sabi namin, Pastor, alam namin, pasok pa lang ng 2042 na, umarap na kami ng problema. Actually, old problems, pero parang bagong problema naman yan. We try to forget the past, but now we are looking this year, 2014, umarap ulit tayo sa problema niya. But remember what the Bible says, in Proverbs, sabi may sumulat ito na isang napakatalinong tao, na sinabi niya na ang isang matalinong tao, ang intelligent person, ang isang matalinong tao ay laging bukas siya sa mga dumarating na mga hamon. New ideas. Amen. Nagdaragdag siya ng kaalaman sa lahat ng yan. Yung bang open siya sa ganoon. Yung bang pag siya ay natututo ay lalo kapag ito ay para sa kanyang personal development, gusto niya yun. Yun ang kanyang mga sinisik. At syempre, open naman tayo. May mga marating na minsan ay hindi maganda. But then, i-screen natin. Titignan natin kung ano yung magiging advantage in our part. May mga dadalawang tayo mga seminars, may mga dadalawang tayo mga trainings, may mga dadalawang. Yung bang sa mga ganong mga bago kayo, may mapapanood tayo, may mapapasa tayo. Those things ay open tayo. But then, maging maingat pa rin tayo na ating screen. Yung ating itong scrutinize yung mga bagong kaalaman na yan. Now again, sa mga bagong ginagawa ng Panginoon, sa mga tinatawag ng mga bukas sa pinto ng Panginoon sa atin, minsan, hindi tayo ganun kasensitive sa mga itinuturo ng Panginoon. Hindi tayo ganun ka-open sa mga ibig na pinapagawa sa atin ng Panginoon. O kaya sa ating pagbabasa, pagbubulay ng Word of God, o kaya sa ating pakikinig ng mensahe ng salita ng Diyos, o sa mga sinasabi ng mga tinatawag natin mga mature believers, kapag tayo sinasabihan, gano'n tayo ka-open doon. Minsan meron tayong tinatawag na closed mind, bang sarado isip. Ano yung mga tinatawag natin mga idinadahilan ng mga taong sarado ng isip? Number one, ang mga sarado ng isip, sinubukan namin yan dati, hindi na yan pwede. Yung ganyang style, bulok na yan, na ayaw namin yan. So ito yung mga taong sarado ng isip, ayaw nang mag-venture. O kaya naman ay, iba yung lugar na yan, hindi namin gusto yung ganyan. Hindi dito, hindi dyan. I mean, people is so close, ang dami ng mga excuses. O kaya naman ay mayroong mga involvement sa gawain sa church. O dito tayo, ganito gawin natin. Huwag yan. Hindi effective yan. Hindi pa man sinusubukan, ala na, marami ng negative response. Yung bang, may mga pasya tayong gagawin na ito ay hilapit natin sa Panginoon. Take note of this. Mayroong mga pagpili kayong gagawin sa year 2014. May mga decision kayong gagawin this year 2014. At minsan, itong mga decision ninyo, itong mga choices ninyo, unpopular. Hindi sila, kumbaga, ay sinasangayunan minsan. Pero para ma-affirm mo na talagang ito yung direksyon ni Lord sa'yo, ito yung tanong na, kalooban mo ba ito, Panginoon? Gusto mo ba ito, Panginoon? Ito ba ang ibig mong gawin ko, Panginoon? Siyempre kapag ikaw ay nasa isang katatayuan na mature at ikaw naman ay nag-aaral ng Word of God at ikaw ay tumitingin sa salita ng Diyos at natututo ka sa salita ng Panginoon, ikaw ay gumawa ng isang tinatawag na paghingi ng gabay ng Panginoon at hingi mo ang kanyang kagustuhan. Yung bang pagdating sa, pastor, ay nag-aaral pa, high schooler, pwede na ba yan sa kanya, yung mga pinasinasabi mo? Pwede na ba yan sa kanyang sarili ng papas na siya, high school pa lang yan, napakabata pa niya pastor. Now, sa ganung banda naman, ay hindi natin yung gabay para sa magulang, para sabihin doon sa anak. O kaya naman yung anak na
yan, meron siya sasabihin, kinakailangan pa rin niyang kumonsulta sa mga mas matured sa kanya. Tandaan po natin, pagdating sa pagpapahayag ng kalooban ng Panginoon, hindi natin susukatin yung kanyang edad. Wala kayo. Hindi mo susukatin yung kanyang edad. Meron binabanggit sa isang talata sa Bible, sa Joel. At ito'y na-fulfill sa Acts. Sino daw yung mga magsasalita? Sino daw yung mga magpapakita ng boldness pagdating sa mahuling araw? Sino daw yung magpapakita ng tiyatao ng kasipagan sa gawain ng Panginoon sa mahuling araw? Kanino raw ibubuhos ang banal na Espiritu sa mahuling araw? Ayon kay Joel. Kanino? Sa mga matatanda o sa mga kabataan? Sa kabataan. Minsan minamalit na, huwag natin mamalit yung mga kabataan. Yung mga magpapasya sa kabataan, Papa, Dad, parang tinatawag ko ng Panginoon para sa full-time ministry. May pangarap ako sa'yo, gusto kita maging engineer. May pangarap ako sa'yo, hindi ay maging gantong tahanan. Ang dami natin pangarap minsan sa mga. Pero pag iyan ay nagsabi, Dad, Ma, gusto kong maglingkod kay Lord. Pwede ba ako mag-enroll sa Bible school? Nako, wag. Itong anak natin, ito. Mahina ang ulo nito. Bobo ito. Hindi pala bobo. Mahina ang ulo. Ito yung pa-enrollin natin sa Bible school. Huwag naman sa akin gano'n. Minsan, yung matatalino sa math, papag-enrollin sa Mapua, engineering. Matatalino sa science, pag-enrollin natin, makuhin natin ng medicine. Yan. Dito, wala yan. Enrollin natin sa Bible school. Huwag naman gano'n. Huwag naman gano'n. Tandaan po natin, tayo ay tumitingin sa Word of God at tayo humingi ng kanyang gabay. The Bible is the word unto my feet and a lamp unto my path. Tumutunghay tayo sa Word of God. Ano ba ang ibig ng Panginoon? Yung ano nang tinong natin, 2 Timothy 3:16-17, na kung saan ay tayo tuturuan, itutuloy tayo ng Word of God para tayo maging handa sa lahat ng mga bagay. Those things, malaking bagay kapag tayo tumitingin sa Word of God. Humingi tayo ng gabay at kumukonsulta tayo sa salita ng Panginoon. At hindi lamang yun. Siyempre, kapag tayo nag-pray, kaya meron mga iba talaga they will spend time praying, asking the Lord for His direction. Na kung saan, Panginoon, ano ba talaga sinasabi mo sa akin? At ninanalangin niya, mahaba pa yung nalangin, at inakailangan nung sinasabi ng Panginoon sa kanila. And then they will seek advice. Maghingi sila ng mga payo. And then, through that, ay gumagawa sila ng mga pagpapasya. Most people spend their time and energy trying to get around problems that they do solving them. Yung bang nakalungkot yun, no? Imbis na gawa nila ng solusyon, wala. Ano sabi po ng Ephesians chapter 4, 23 and 24? Tandaan po natin, yung ating kaisipan, yung ating attitude bilang mga Kristiyano, dahil ang Panginoon ay binabago ang buhay natin, patuloy niyang ginagawa niya at nagiging better ang ating attitude, ang ating kaisipan. Sabi po ng talata nito, you must be new and a different person. Kailangan po natin maging bago at kaibang mga tao. At ang inilagay po nito, sabi ni Paul, holy and good. Yun po yung ibig mangyari ng Panginoon sa atin. Pastor, kalooban ba ng Diyos? Kaya alam naman natin hindi siya namumuhay na may kabanalan. Alam natin, Pastor. Kalooban ba yung kanyang ginagawa? Siyempre, the first place, alam natin hindi kalooban niya. Bakit? Hindi kasi siya sumusunod doon sa standard ng ibig ng Panginoon. Pastor, kalooban ba yung Diyos yung gagawin niyang pagpapasyan ganito ganyan? Pero kita mo naman, faithful sa church, faithful sa Word of God, at talaga naman nakikinig siya sa payo ng mga godly men and women. And I believe, sabi ng Proverbs, sa mapayo ng marami, mapapatatag ang kanyang mga desisyon, ang kanyang mga pasyon. Tandaan po natin, may mga pasyon na gagawin po dito 2014. Pag nagpasya kayo ng mali, you will regret it the rest of your life. Amen. Tandaan po niyo. Pag nagpasya kayo ng mali, pagsisya niyo. Pero kapag kayo yung nagpasya naman, at alam niyo yung tinalooban ng Panginoon, alam niyo ito ang direksyon ni Lord,
then God will establish your steps. May mga nire-reach, pastor, may sinabi rin sa song, the steps of a good man is ordered by the Lord. Though he fall. Dami nila mga totoo yun. Sa isang righteous person, ang kanyang mga lakad ay gabay ng Panginoon. Yeah? May mga panahon na siya ay nakakalisod, pero ibaba mo sa Panginoon. Pero take note of that word na ginagawa. The steps of a righteous person, the steps of a good is ordered by the Lord. Take note of that. Alright. Now, pangalawa na titingnan po natin dito ay yung tinatawag natin mga bagong hirap na kailangan manindigan. Mga bagong hirap na kung saan darating po sa atin. Now, ano kailangan natin pag ganyan ang nangyayari sa buhay natin? What we need is what we call paninindigan. Sabi po ng mga talata sa Biblia, tulad ng verse 12 or verse 2 of chapter 12, do not be conformed to this world. Now, nandun yung pressure ng sanlibutan. Nandun yung suggestion ng worldly system, worldly principles. Minsan sasabihin, mas nag-work out ang worldly principles. Tingnan niyo yung mga ginagawa ng karamihan, majority is doing it. At dahil ginagawa ito ng karamihan, okay yun. Good yun. Tingnan mo, ang dami niya na sasabihin. At dahil napipressure tayo sa mga sinasabi ng mga nasa sanlibutan, dahil ang kanilang pattern, yung kanilang way of life is according to the world system, pati yung mga relatives, pati yung mga kaibigan, office mate, magsasabi sila, at dahil doon napipressure tayo, bumibigay tayo. At dahil gusto natin matawarin sila, at ma-please natin sila, give way tayo. At minsan, nawawala na yung tinatawag natin paninindigan. Nako-compromise yung ating conviction. Nako-compromise yung ating Christian conviction. Nandun yung mga pressure. Hindi ka ba mag-boyfriend? Ikaw na lang walang boyfriend sa atin. Ang ganda-ganda mo naman. Ano na ka bang boyfriend? May nanliligo naman sa'yo, pinipilaan ka na. Pero yung nagpukwentong nung nagsasadya sa'yo, kaklase mong hindi Christian. Di ba? Mahirap tayo ng gano'n. Hindi ka ngayon makapanindigan. Dahil nandun yung pressure. Hindi lamang yun. Hindi lamang yung mga kapatid. Yung sa ating mga kapitbahay, sa ating mga katrabahohan. Alam nyo, isa sa mga struggle talaga natin, yung ba, gusto natin matuwa ang mga tao sa atin. Gusto natin good points tayo lagi. Gusto natin para bang feeling tumatakbo ka politiko pag nagdaan ka sa kalsada niyo. Hi! Hello! Kaway sila ng kaway sila. Kaway ka naman, kaway kaway. Kaway kaway, kaway kaway. Gusto mo mga tao matutuwa lagi sa'yo. To the extent yung nako-compromise yung ating gagawin ng conviction. Now, sabi ko nga rito, if you don't stand for something, you will fail or you will fall for anything. Now, saan po nagmumula yung lakas natin para magkaroon tayo ng matibay na conviction? Yung ating paninindigan. Number one, yung presensya ng Panginoon. Kung alam mo, Panginoon nasa iyo, kakampi mo ang Diyos. Sabi ng Word of God, if God is with you, if God is kakampi mo, who will be against you? Diba? Sino nalaman sa iyo dahil kakampi mo ang Panginoon? Di bali ng masama loob nila sa iyo, kasi importante, good points ka sa Panginoon. Mag-realize ako ba, this year 2014, I will stand for my conviction. I want to please my God. Nothing else. Yun lang. Wala kang ibang i-please kundi ang Diyos mo. Wala kang ibang i-glorify kundi ang Diyos mo. Dahil gusto mo siya lang yung malunahan sa buhay. So, take note of that. And then, ano ang kaibahan ng opinion at conviction? Now, ang opinion,
Siyempre, yung ano yung mga sasabihin ng mga